Okay, welcome to 5th Generation Hobby Shop. And shout out po pala kay Sir Mark Anthony ng Batangas. Sir, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Ito na po yung inyong unit. Itetest po natin bago namin ipadala sa inyo, sir. So, this is the WE 2011 High Kappa TRX. Ito po yung may full automatic version. Silver slide, black frame. Okay, and then yung request nyo po, sir, na bala, 0.25. And 0.25 grams, 3,000 shots. At yung kasama niyang gas na number 12, Pop Dyno brand, standard power. Okay, sa mga gustong mag-avail ng unit po, may kasama na po siyang gas tsaka bala. So, depende po kung gusto niyo pong mag-request ng bigat ng bala mula 0.20 hanggang 0.30 ang bala natin na available. So, kung gusto niyo pong mag-request kung anong bala ang isasama, pwede po. Pero kung wala pong request, ang automatic po nakasama ay 0.20 or 0.23. Okay, dahil nag-request si sir na 0.25, so ito po yung kasama, 0.25. Okay, buksan na natin. Ito po yung box. Yan. WE High Kappa TRX Silver Slide. Yan. Black frame. Made in Taiwan yan. With full automatic po. Okay, buksan na natin. Ito po yung owner's manual. Ayan, scan nyo lang po yung code para sa instruction and parts explosion. Ito yung magazine niya. This is 30 rounder capacity po, no? As we always say na yung capacity ng magazine is 30 pero much better na hindi nyo po isasagad sa 30 para yung spring hindi po agad siya lumalambot, no? Habang bago, syempre maingatan natin yung spring. Okay? Doon napapalitan din ng spring. Syempre ayaw natin ng gastos. Okay, and then yung backplate, mounting plate para sa optic sight. Okay, kasi ang T-Rex natin optic ready po 'yan. So pwede po yang kabitan ng red dot optic or red dot sight. So itatabi niyo po itong plate po ito, sir. Itatabi niyo po ito dahil kailangan niyo po ito pag kakabitan niyo ng red dot optic. Okay? So this is the unit. Again, this is the 2011 High Kappa TRX na merong full automatic mode. Okay, so ito po yung switch. Yung mga semi-automatic mode, yung mga semi-automatic version na TRX, dun sa mga previous reviews ko po, yung manual safety po nun ay ambidextrous. But for this one, dahil nga may full automatic po ito, kung mapapansin nyo po, hindi po sumasabay yung isa. Ayan, hindi po sumasabay kasi ito po yung switch para sa semi and full. Okay? Dun sa fire mode, kumbaga fire mode niya. Ito po yung selector switch. So, kung gusto nyo pong full auto, na nakababa yung switch. Kung gusto nyo namang semi-auto, iaangat nyo lang yung switch. Ayan. Activate nyo lang sa taas yung switch sa semi. And then, kung gusto nyo full auto, baba nyo lang yung switch. Yung nga lang, yung full auto po, mabilis po talaga maka-wear and tear ng internals yon dahil sa bilis ng cycle ng slide. Okay, sa bilis ng kumbaga full auto siya eh. Kumbaga mabilis talaga siya maka-wear and tear ng mga internal parts nitong ating unit. So mas maganda semi-automatic lang gagamitin nyo. Paminsan lang yung full automatic para hindi agad masira yung internals niya. Kaya doon napapalitan din naman yung mga internal parts. Syempre, gastos din yun. Okay? So again, yun yung full auto baba, and then semi-auto naman nakaangat. Okay? Ilalagay lang natin sa semi. Okay? Dito naman sa part na to, ito yung manual safety. Okay? So, hindi siya ambidextrous dahil nga ito yung switch yung sa kabila. Okay? So, manual safety, check natin. Ayan. Engage po yung safety dyan. So, hindi siya pumuputok. Then, down natin yung safety. Ayan, puputok siya. And the other safety features, yan, yung always ko binabanggit, yung beaver tail safety. Ito po, no, pag nakababa siya, di ba? So, puputok na dapat siya pag kinalabit ko yan. So, ngayon, pag kinalabit ko siya, hindi siya puputok. Kung mapapansin nyo, hindi siya puputok. Kasi hindi ko naman dinidiinan yung beaver tail. So, pag hindi po ito nadidiinan, hindi rin siya puputok. Okay? So, automatic, pag ginawakan nyo yung grip, nadidiinan, and then, pwede nyo siyang pumutok. Okay? And then, ito yung sight niya. Ayan, ito po ay removable. Modular po yan. So, pwede po kayong magkabit dyan ng optic sight or red dot optic. Yun po yung kailangan nyo, yung plate na yon, yung binanggit ko kanina.
Okay, napapalitan din ng sight yan, front and rear. Then, tingnan nyo po yung serrations, ang ganda. Ported na yung barrel, yung slide. Sa gilid, meron na rin siyang port. Okay, then pwede po kayong maglagay dito ng accessories, katulad ng flashlight. Then, pwede rin po kayong maglagay dyan ng tracer. Tracer unit. Okay, naka-magwell na rin siya para sa easy reload na magazine. Yan. Okay, this is the 5.1 version or the standard size, no? So, meron na po tayong available na 4.3, yung mid-size version or yung mid-size ng slide. And meron na rin po tayong available na 3.8 or yung tinatawag nating baby high kappa. So, ito po, pakita ko lang sa inyo. This one is the 4.3 Allosaurus. This is the Allosaurus model. Ito yung Kaiser na unit, the T-Rex. As you can see, mas mahaba yung T-Rex. Yan, ng konti. Kasi this one is 4.3 and this one is 5.1 inches barrel. This one is 4.3. Yan. Okay, this is the Allosaurus and this is the T-Rex. And then, meron pa po tayong mas maikse. Ito naman po yung 3.8 Brontosaurus. Ayan. This is the 3.8 Brontosaurus or the what we call the baby high kappa. Yan, baby high kappa 3.8. So yan po yung tatlong yan. Yan po yung series from the standard size, mid size, and the compact. Yan. So yan po yung available po natin ngayon na unit. So, sa mga gusto pong mag-avail, this is the T-Rex na may full automatic version. This is the Allosaurus. This is 5.1. This is 4.3 Allosaurus. And this is the 3.8 Brontosaurus. Yung tinatawag na baby high kappa. Okay? So, parehas po silang T-Rex. Sa mga gusto pong mag-avail ng unit, check nyo lang po yung information, yung contact information sa comment section. Okay? So, ayun po. Proceed tayo sa unit ni Sir Mark Anthony. Now, lagyan natin ng gas para ma-check natin yung EPS. Upside down, press 3 to 5 seconds po. 1, 2, 3, 5. Okay? And then, sir, ito pong bulb, may dalawang bulb. Ito yung inlet, ito yung outlet. So, paminsan po, lumuluwag po yan. No? Lumuluwag po itong dalawang bulb na ito. So, pwede nyo pong higpitan gamit yung bulb tool kung meron kayo. Yan, or the bulb key. So, paminsan luluwagan. Higpitan nyo po yan. Konting higpit lang din. Huwag nyo siyang todo. Kasi pwede maputol yan. So, check ko na lang din. Higpitan ko na siya. Para pagdating sa inyo, mahigpit na siya. Pero paminsan din, lumuluwag po yan. Ano? Pati yung screw. Yan. Pati yung screw dyan. Yan. Lumuluwag din po yan. So, higpitan nyo lang po yan. Okay. So, mahigpit na siya. Lagyan natin ng bala. So, this I'm using the 0.20 sa chronograph. Yung standard. Dahil may full automatic to, damihan natin ng konti. So, mas maganda sir yung bala mo rin dito na load. Wag nyo pong isagad sa 30 din kasi parang yung spring hindi lalambot. Diba? So, alam naman natin pag lagi nakababa yung spring, laging compress, lalo na binababaran nyo ng bala, katagalan lumalambot yung spring. 4, 6, 8, 10. Gawin natin 12. Ayan. Okay, then, check natin yung EPS, kung ilang EPS po itong high kappa T-Rex na may full automatic. Okay, so ayan. Ayan yung ating chronograph. Testing natin kung ilang EPS. So, semi-automatic ang gagamitin natin para masukat natin na maayos yung chrono. Okay. Firing 365.0.
Lapit lang natin sa screen. Yan, 365.0 or 1.23 joules. Oops, sorry. Okay, so ngayon, proceed tayo sa shooting test. Iti-test natin yung semi and full automatic. Okay, Sir Mark Anthony of Batangas, shooting test tayo. Unahin natin yung semi-automatic i-test. Yan, semi-automatic. Papansin nyo, nakaangat yung switch. Okay. Firing. Okay, yan yung semi-automatic. Ngayon, test naman natin yung full automatic or yung rapid firing. Baba mo lang yung switch. So again, mas maganda din sir na wag niyo siyang palaging gagamitin yung full auto, no? Okay, so firing. Though masarap gamitin ng full auto, so yun nga, mabilis maka-wear and tear ng internals. Okay, firing. Yun. Okay, then balik lang natin sa semi. Okay. Ubusin lang natin yung bala hanggang sa mag-open chamber. Ayan. Nag-open chamber na po siya. Release nyo lang yung mag. Okay, then yung palagi ko pong tinuturo sa mga previous video ko po para hindi po mapudpud itong notch na yan between the slide release and the slide para maprotektahan natin. Ang gawin nyo po, itulak nyo po muna ng konti, ng bahagya. Ayan. And then, di ba gumitna? Di ba nasa gitna siya? Then, tsaka mo siya ibababa. Ayan. Para wala silang, kumbaga hindi sila magkikiskisan. Yung slide release and yung slide. And then, tsaka mo siyang bibitawan. Okay, hammer down. Okay, Sir Mark Anthony, okay na po ang inyong unit. This is the 2011 High Kappa TRX by WE. So, sa mga gusto pong mag-avail ng unit, check nyo lang po yung contact information sa comment section. Okay? Yun lamang po. Yun sir, kung may question ka pa po, message lang sa page 5th Generation Hobby Shop. Thank you sir and have a nice day.